Kumusta mga Pinoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Filipinoysi. So ngayong araw, another update naman tayo about na naman ito sa politika ng ating bansa. No? So ang video ito ay mula na naman kay The News Board. So meron itong pamagat na kakapasok lang bumaliktad na PBBM Duterte na bigla sa pasabog 2025. Tobats kumpirma, taniman time. So, ano kaya yung nakapalog sa video namin? So, yan yung aalamin natin. So, again, bago natin simulan, The News Board, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Filipinoysi. So, mga kanoysi, hindi na natin ito patatagalin. Simulan na natin mag-aagawin pa ng China. Again, nababagat ng video ito. Kakapasok lang, bumaliktad na PBBM Duterte na bigla sa pasabaw 2025. Tobats kumpirma, taniman time. So again, The News Board, Filipinoysi, like, comment, share, subscribe, start. Ito ang mainit na balita at trending ngayon sa mundo ng social media. Dating Pangulong Duterte, nagulantang at tobats may matinding pag-amin. Matapos ang kaliwat ka ng survey na halos karamihan ng kasama ni dating Pangulong Duterte ay lagapak, abay tobats umamin at tanggap na daw na pag hindi siya nanalo bilang senador ay uuwi na lang sa Davao at magtatanim. Magtatanim na lang ako ng kamote sa Davao, Bato de la Rosa, Bear. So, baka naman pagbigyan natin ng ng chance na makapagtanim ng kamote. 'Di ba? Kasi baka wish niya 'yan. 'Di ba? Retirement wish, something like that. So, nasa sa inyo na lang din 'yan. Basta ako, willing ako na ibigay sa kanya yung magtatanim siya ng kamote. So, wag natin siyang iboto this coming election, okay? Ng kamote. Kaya naman, sagot ng isang political analyst. Alam mo, advice ko sa kanya, kahit magtanim siya ng kamote, hindi tutubo. Dahil toxic masyado yung kanyang lupa na tataniman. I-haunt siya ng tokhang. Yung mga multo ng mga namatay na libo-libo, hindi papaya. Grabe naman to si Tatang. Gusto na nga magtanim ng kamote. Talagang tumubo yung kanyang, kahit yung kanyang kamote o yung kanyang kangkong. Ayaw. Sila ay mumultuhin nung kanilang mga pinatay at pinapatay. Yan yung parang supa sa kanila. Kahit sa ngayon ay medyo natatabunan pansamantala nitong mga kontradiksyon sa budget na ito, yung kanilang mga kasalanan. Yan ay patuloy na mga ngamoy, yung kanilang mga kasalanan na yan. Yung mga yan. Huwag silang maniwala na sila ay makakalimutan. No? Hindi yan makakalimutan. No? Iuukit natin yan. Iuukit natin yan sa kasaysayan bilang isa sa pinakamadilim na bahagi ng ating kasaysayan. Huwag natin kalimutan ay patuloy ang aggression. Grabe, no? So, do you think ba guys, breaking the na kaya yan? Kasi syempre sa kasaysayan natin, ang pinakasira na administrasyon is yung tatay ni PBBM eh. Do you think maipapalit na yung administration ng mga Dutertes na pinaka worst na administration sa buong Kapilipinasan or hindi? Comment nga kayo sa baba. Sa ating teritoryo ng China. Makalimutan natin yan. Habang nagkakagulo tayo dito, nagko-consolidate sila ng kanilang mga artificial islands para i-occupy yung ating teritoryo. Huwag natin kalimutan yun, baka makalimutan ulit. Samantala, ngayong bagong taon ay halos nakahanda na ang Kamara para sa naaamoy na impeachment ni VP Sara kay Pangulong Duterte. Nagulat dahil maraming bumabaliktad kaya ito'y nakikiusap na bantayan ang Vice Presidente na inaapit at binabalahura ng gobyerno ni Marcos. Kaya buwelta ng isang abogado. Hindi naman siguro siya inaapi, men. Kasi kung wala namang nakitang butas sa kanya, paano siya aapihin? Yan ang problema sa atin eh. Kapag may atake na ibinibigay sa atin, ang akala natin, inaapi tayo. Hindi natin tinitingnan yung part na totoo naman itong mga pinagsasabi nila sa akin. Like for example, yung confidential funds. Totoo naman talaga yun na nawala yun or questionable yun. So, paano pang-aapi? Anong pang-aapi doon? Diba? Bantayan natin si Inday. Binubugbog, inaapi nila. Taawa ng Diyos, sa ikatlong pagkakataon naming pagtayo dito, si Inday na ang inyong presidente. Umaasa pa rin si Digong. Ang tingin nila, ang nangyayaring ito kay Sara ay siya pa yung biktima? Siya yung biktimang naapi? Malabo nang manalo si VP Sara if ever na malusutan niya yung impeachment ngayon tapos tatakbo siya this 2028. Malabo na yan, men. Sobrang nabutasan din talaga siya. Siguro may mga botos din talaga siya na makukuha. I think aabot din talaga ng milyon yung boto na makukuha niya, pero hindi na yung parang isko time na lang siguro siya, or yung lakas niya parang nasa isko na lang. Isko Moreno na strength na lang siguro. Hindi niya na kayang makipagsabayan na gamit talaga yung Duterte power
Pero para sa akin lang naman yun. Siguro kung masurpass nila yon, wala. I think naging matagumpay yung mga alipores nila na linisin yung pangalan niya. No? So sana naman hindi. Sana hindi talaga. Sa ginawa ninyo Duterte sa bayang Pilipinas, kayo pa ang may ganang magsabi na si Sara ang inapi? Panahon na presidente ka, Digong, ilan ang napatay? Hindi mo pinagsisisihan yon. Sa pandinig sa kamera, ang sinasabi mo, walang mali sa ginawa mo. Si Sara Duterte, pinapanagot siya, pinagpapaliwanag siya. Sa darapalang paglulustay ng pera ng bayan, siya pa ngayon ang inaapi. Ang inapi dito ay ang bayang Pilipino. Pero si Inday Sara, kung makapaggastos ng pera ng bayan, ay parang wala lang. 11 days, Tama. inubos ang pera ng bayan, 125 million, 11 days, Digong. Sasabihin mo, inaapi. Kung totoo na inaapi si Sara Tsaka hindi rin biro ha, yung mga yung mga pera na parang ninanakaw lang. Kasi pera ng taong bayan yun eh. Pinagpaiwisan yun eh. Duterte, bakit bagsak na bagsak siya ngayon sa survey? Ibig sabihin, namumulat na ang taong bayan. Akala ninyo, naaawa sa inyo ang mamamayang Pilipino? Hindi. Ang naaawa sa inyo, yung supporters nyo. Yung iilan na lang na supporters nyo. Oh, yan ang totoo, kahit papano. Sa ngayon, sinusuka na ng mga Pilipino ang Duterte. Hirap na nga si Bato. Tanggap na nga Courtesy din pala kay Attorney Enzo, no? So support niyo rin sa kanya tong audio na to. ni Bato. Sabi ni Bato, kung hindi man ako mananalo, okay na, tanggap ko na, babalik na lang ako sa Davao del Sur. Bakit Digong? Bakit gusto ng taong bayan ang ginagawa ng Kamara? Yung ginagawa ng Quadcom, suportado ng tao. Halos nga pinapanood ng mga tao yung yung Quadcom araw-araw, parang telenovela na eh. Bakit? Kasi natutuwa sila na pinapanagot kayo sa mga krimen ninyo sa bayan. Dagdag naman ng batikang broadcaster sa pahayag ni Tobats sa pagharang sa impeachment ni BP Sara. Lord, save the Philippines. Wala sa ganitong klaseng mga politiko. Senador, Bato, nakakalimutan mo na o kinalimutan ko talaga. Kayo po ay senador ng Republika ng Pilipinas. Tama. Hindi kayo senador ng Duterte lang. Hindi kayo Tama, yan yung sinasabi ko sa inyo parati. Sobrang pangit na magluklok ka ng politiko na meron silang nilook up. Diba? Isipin nyo. Do you think worth it na ilagay natin sa Senado si Philip Salvador? Nakita nyo naman kung paano niya ipagtanggol yung Duterte dati. Pasigaw-sigaw pa siya sa camera. Madedo kayong lahat. Diba? So, payag kayo, gaganyanin kayo ng senador na iluluklok nyo. Senador na para sana sa Pilipinas, hindi para sa Duterte lang, Diyos ko. senador ni Sara Duterte lang. Kayo'y pinapasweldo ng mamamayang Pilipino bilang senador ng Republika ng Pilipinas. Ayubo. Gusto mo palang kumandidato at manalo para harangin nyo ang impeachment? Trabaho ba ng senador na harangin ang impeachment? Kung kayo maging senador, Judge, may ebidensya ba o wala? Yan ang pagbabasihan. Hindi yung ngayon pa lang, ang purpose pala nyo ay mangharang ng impeachment. Eh paano kayo boboto ng tao? Ikaw pala gusto mo lang maging senador para ipagtanggol ang mga Duterte. Buong bansa, kasama ang OFW Tama. magpapasweldo sa'yo. Tapos pro Duterte. Eh nangyari kasi sa inyo, tapos na si Duterte. Bakit Duterte pa kayo? Wala na yan. Tinulungan na ninyo ng 6 na taon, wala namang nangyari. Puro mura, hanggang ngayon puro mura pa rin. Di ba? Puro man tutulungan yan. Well, bagong lahat mga kababayan, Happy New Year sa inyong lahat. At panibagong taon na naman ang ating lalakbayin. Well, eto na nga mga kababayan, no? Talagang magugulat talaga. Courtesy din kay Insider Update, Si dating Pangulong Duterte dahil nga sa nangyayari sa kanilang pamilya. Dahil alam naman natin sa mahabang panahon na sila ang naghari hindi lamang sa Davao kundi sa buong Pilipinas. Pangalang Duterte. Well, nakakagulat talaga dahil hindi siguro inaasahan ni dating Pangulong Duterte nang magpapabagsak sa kanila ay ang mga Marcos. Isipin ninyo nung panahon ni Gloria, ni Erap, even kay Aquino, hindi man lang nila kayang napalitan no, ang mga Duterte doon sa Davao. Bagos, nililigawan pa nila. Isang best sample dyan, kay Mar Rojas, di ba? Niligawan nila ang Duterte. Dahil talagang magaling magaling po talaga si Duterte pagdating sa politika. Pero yun nga, siguro ito Ito na yung nila. Ito na yung hantungan nila. Huling hantungan ng pamamayagpag nila. talagang hindi niya natansya, naging minaliit lang ang mga Marcos. Hindi nila akalain na ganito pala kalakas ang mga Marcos, na ang pamilya Marcos ang magpapabagsak sa kanila. At pamilya Marcos din ang naging susi para mabuklat, makalkal itong mga kabalbalan na di mo pinaggagawa nila sa kanilang pamumuno. Hindi lamang sa Davao. Tapos yung mga taga-suporta naman ng mga Duterte, ang tingin nila kay Marcos is traidor or walang utang na loob. Diba? Ganon yung nila, hindi na nila iniisip or hindi naman lang nila tinimbang kung ano nga ba yung dahilan, ano nga ba yung some kind grounds, bakit kumantong sa ito. Yun, nakitaan ng butas alam nga namang magbulag-bulagan. Diba? O kundi itong nakaraang 6 na taon na panunungkulan ni Duterte. Ito nga yung ginagawa ng Quadcom. At alam naman natin na gumawa na sila ng isang recommendation na kasuhan itong grupo ni Duterte. Samantala mga kababayan, itong mga nangyayari sa mga Duterte ay nagkakaroon ng refleksyon dito naman sa mga kanyang mga alipores. Isa na dyan si Bato. Dahil nga itong si Tobats, abay nagdradrama. Hindi daw siya naisama sa Magic 12, no? Sa survey mga kababayan. Si Senator Bongo at itong si Revillame ay nakapasok sa Magic 12. Samantalang siya ay
Wag na si ano min, wag na si Willie at saka si ano, Bongo. Kaya nagdadrama na sinasabi niya na pag hindi daw siya nanalo, abay uuwi na lang ng Davao at magtatanim ng kamote. Deserve mo yan. Deserve mong matalo. Bakit? Halatang halata kasi na ang pinoproteksyonan mo ay interest ng mga amo mo, hindi interest ng mga Pilipino na pinagtatanggol mo ang mga Duterte. Lalo na sa usapin ng impeachment. Isa kang senador na sana ikaw ay magiging patas sa oras na magkakaroon na ng paglilitis tungkol sa impeachment ni Inday Sara. Mantakin mo na sabihin mo na pag wala na kayo dyan sa Senado, wala nang magtatanggol kay BP Sara tungkol sa impeachment, hindi ba dapat maging patas ka? Sa atin naman po mga kababayan, Makikitaan din naman talaga sila min na may pagka-bias ba yung tamang word dyan. 'Di ba? Halimbawa niyan, BP Sara, PRRD, Kibuloy. Makikita mo talaga na meron talaga silang pinapanigan. 'Di ba? Mas ano kasi dapat kasi sana yung law yung panigan natin, yung Pilipinas, yung bansa mismo natin, yung taong bayan, pera ng taong bayan. Yun sana yung ating some kind papanigan ano kasi syempre mahihiya naman tayo sa taong bayan na nagluklok sa atin men. lahat naman tayo may bias. Pero ikaw bilang isang politiko na niluklok ng mga Pilipino, abay sana gawin mo naman yung nararapat para Tama. sa amin. Kahit hindi ka namin binoto, ikaw yung senador namin So, Tama. silbihan mo kami. Pero bakit ganun? Ang pinagsisilbihan mo, mga Duterte Sobrang deep nun. Kahit hindi ka namin binoto, senador ka namin. So dapat yung loyalty mo nasa bansa, hindi sa mga Duterte, hindi sa kung sino mang nilulock up mo. lang. Halatang halata yan nung nagkaroon ng issue itong si Kibuloy. O nagpatawag ka ng hearing in aid of diba? legislation. Ano nangyari? Wala naman nangyari dun sa hearing mo. Ang nangyari lang dun, nalaman namin na hindi naman para sa amin yung naging pagdinig, kundi pagtatanggol at pagbibigay proteksyon kay Kibuloy. Yun. Hindi po ba? Ngayon ang tanong, Sim. may nagawa ka ba na batas patungkol sa pagdinig na yon? Kagalang-galang na senador. Yun. Kung meron man, edi maganda. Kung wala, abay, nagsayang lang tayo ng pera ng bayan dahil lang Yun. sa walang kakwenta-kwentang pagdinig na yan. Alam nyo mga kababayan, wala namang problema kung isa kang maka Duterte, isa kang maka Marcos, o anong kulay ka pa. Dahil kayo na mga politiko, diba, niluklok kayo dyan sa pwesto para pagsilbihan ang sambayan ng Pilipino, lalo pat nandiyan kayo sa national position. Pero ang nangyayari kasi, Boom. garapalan, kitang-kita ng taong bayan kung sino lang yung inyong pinoprotektahan. Maliban sa pwesto ninyo, may pinoprotektahan pa kayong mga amo, halatang halata. May mga amo pa. At alam nyo kung ano yung pinakamasakit? Yung China, anak ng teteng, nasa Pilipinas ka tapos pinoprotektahan mo yung China. May kasunduan, may mga gentleman's agreement sa China. 'Di ba? Tapos kapag katitindig tayo, biglang magkukomento na hindi naman natin kaya yung China. So anong gusto nyong gawin natin? Isuko natin yung WPS. Ibigay natin sa China yung WPS. Ay, naku. At hindi nyo may pagkakailayan. Meron pang hearing na ginawa itong si Topaz, itong PDEA Leaks. Isipin nyo mga kababayan, ilang milyong piso ang sinayang natin para sa mga walang kabuluhang hearing na to. Para lang sabihin na totoo yung pinagsasabi doon sa issue ng PDEA Leaks. Tapos sasabihin mo, totoo yan. Totoo yung dokumento na yan. Kasi may puncher May butas ng puncher. Grabe yan, tindi. Para lang ma-authenticate yun. Aba, basta may butas ng puncher. Authentic yan. Malulit. Tapos iiyakan yun. Akala mo na talaga yung puncher is one of a kind. So, ang dami puncher sa mundo. Yun, yung mga Duterte supporters, itong ginagawa ng Kamara, lalo itong bagong resolution nila tungkol sa mga fake news. Ako nag-iingay sila. Sinasabi na sinosuppress daw yung kanilang kalayaan, freedom of expression. Hindi naman po sa ganun Alam nyo, dito sa Pilipinas, itong panahon ni Pangulong Marcos, mas mararamdaman nyo talaga yung freedom of expression. Bakit? Tingnan nyo mga kababayan, kahit kakamping, dilawan, kay mga Duterte, kahit anong fake news ang nagsasabi nyo kay Pangulong Marcos, kailanman, nakita nyo ba na sinoppress kayo? Meron na bang nakulong sa inyo? Maliban lang Diba? Hindi yakin. Hindi yakin. Siguro yung especially yung pulpuro na video. May ibang faction nata corporate may member na. Pero kung makikita nyo talaga yung Pangulong sa blockchain niya, yung presidente namin, nasinari na yung bata niya. Ito yan, tingnan niyo. siguro kung sumusobra na. Pero isipin ninyo nga sinasabihin ng Pangulo natin magnanakaw, bangag, adik. May narinig ba kayo sa kanya? Wala naman. Pero nung panahon ni Duterte, sige nga ho, may maglalakas loob ba na ganyanin siya? Dahil delikado Tama. Baka paglabas mo pa lang ng bahay nyo may kumaltok na sa'yo, di ba? Dahil nga sa Tama. sobrang sikat ni Duterte. Kasi nga madaming nabudol. Tama naman. So, yun lang naman mga kanaysi. So, kayo ang
masasabi nyo doon? Comment down below. Tapos yung pag-usapan natin yan sa comment section. So again, ang video na ay mula kay The News Board. So support natin yan. Original video link in the description box below. Tapos yan, subscribe nyo rin channel ko. Siyempre, bago nyo iwan yung channel natin, huwag nyo na rin kalimutan suportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoisy. So, mga kanoisy, kita nyo naman yun. Wala na, nagkabaliktaran na sila. Tapos, si Bato daw, kung hindi siya mananalo ngayon, magtatanim na lang siya ng kamote. So, grabe naman kayo, min. May generous naman tayo. Ibigay na natin sa kay Senator Bato yun. 'Di ba, na magtanim siya ng kamote. Eh, hindi din pala. Kasi sabi nga ni, yung kanina, kay Tatang, na parang, hoy, may pananagutan ka pa. Yung mga taong nyo, ng mga nabiktima nyo, yung mga kaluluwa, something like that pa, may umabot na sa kaluluwa. Siyempre may mga kasalanan din pala sila, no? So I think need din nilang pagbayaran yun. Sobrang na pala yun. Kung magtatanim ka ng kamote, hindi mo mapapanagutan yung kasalanan mo. Parang nasa paraiso ka na nun. Unfair din naman yun sa mga naging biktima, di ba? If ever, totoo yung mga allegations laban sa kanila. Pero yun lang naman. Nakakatawa lang ding isipin na parang kung dati talaga, nasa side talaga nila yung nasa sa kanila or pick talaga nila dati to the point na kahit isang ganun lang ni PRRD sa politiko, mananalo talaga agad. Pero ngayon, wala na parang gumamit na sila ng mga paawa effects. Kasi, syempre, kahit siguro sila, aware na sila or ramdam na nila na parang medyo tumatagilid sila ng konti or baka nga tumatagilid sila ng malala. Diba? Ang na lang talaga dito, since palapit na yung election, wala, pagalingan na lang talaga ng mga alipores. Kaya ngayon, wala, kanya-kanyang banat yan, yung mga supporter, yung mga alipores nila, yung mga vloggers nila, kanya-kanyang banat. Minsan talaga itong election sa Pilipinas, is parang nagiging circus na. Nakakatawa, like, makikita mo talaga yung mga politiko namin. Sobrang greedy na, But anyways, yun naman, may mga senador pa naman talaga na need pa nating talaga ilaglag or di talaga dapat papanalunin this time, especially yung mga pro-China. Yun yung pinaka-importante para sa akin, yung mga pro-China na sana hindi sila makalusutan kasi kawawa na yung bansa natin if ever na manalo tayo mga yan. Diba? Ramdaman naman natin yung nagkagulatan tayo about sa gentleman's agreement na oh my goodness. Akala natin dati sobrang ganda ng programa, sobrang ganda ng administration nila, tapos malaman-laman natin may gentleman's agreement. Parang sinusuko mo, nireregalo mo yung teritoryo natin. Like, sino ka para iregalo yung teritoryo natin? Sino ka para desisyonan mo mag-isa yung teritoryo natin kung saan mapunta? Diba? Yung teritoryo yan sa Pilipinas yan Sa Pilipino yan. Hindi lang yan sa presidente or whatsoever. Diba? Nakakalungkot lang imbis na ikaw yung magprotekta, ikaw pa mismo yung parang, sige, ayun na yan, wag na gumaganon-ganon ka pa. Ay, nako. So, yun lang naman. Yun naman sasabi ko dito. Comment on below. Tapos yun, pag-usapan natin yun sa comment section. So, again, that's it. Thank you so much for watching. The News Board, Filipinoisy. Like, comment, share, subscribe. Filipinoisy's